bumaliktad. Binigla ang House Speaker at palasyo nabulabog, nahuli na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tila nagbabago na po ang ihip ng hangin nito ni Quezon Escudero. Ayun, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan na reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Ayan, syempre suportahan natin yan mga katunay, ipagpatuloy natin. Matapos po ilang araw na pinaglalaban niya na hindi po masisimulan agad, aba, ngayon po, ang bagong pronouncement ni Quezon Escudero ay magmi-meeting sila o magkakaroon sila ng caucus ng mga senador para po pag-usapan kung kailan talaga tong impeachment trial ni BP Sara. Aba, ayan na nga ba sinasabi natin eh. No? Talagang magbabago ang ihip ng hangin. Akala natin, etong si Cheese ay mayroong prinsipyo at mayroong isang salita. No? Pero ito nga sinasabi ni Sir Badong na mukhang nag-iiba na ang ihip ng hangin dahil magpapatawag na ng meeting si Cheese about dyan sa impeachment na yan. So, nako, ano sa tingin niyo mga katunay? Nabubulungan ba ng masasamang espiritu? Oh, parang may nagbibigay na ba ng command? Diba? Yan yung sinasabi natin eh. Yung decision ni Cheese niyan, no, kahit sabihin niyang parang final na yung parang ganyan-ganyan, parang nagmamatigas siya, depende pa rin sa magiging bulong sa kanya ng masasamang espiritu. Eh kung merong malakas-lakas na masamang espiritu ang bumulong kay Cheese, eh siguradong magbabago isip niyan gaya ng nangyayari ngayon. Kasi kung talagang paninindigan niya talaga yung desisyon niya, no, talagang paninindigan niya yan. Hindi na yung para magpatawag siya ng kung ano-anong meeting. No? Pero ngayon, mukhang bumibigay na. Diba? Hay nako, talagang wala na tayong dapat pagkatiwalaan sa mga gantong bagay. Okay, kasama rin po dyan, umiepal na po to si Tito Soto, sasabi na pwede naman daw simulan na. Isa pa po kung nagpe-pressure, no, si Tito Soto, pwede na raw pong simulan. Alam nyo, yung pressure ni Tito Soto, mukhang ang pananaw dito ni Cheese, pag yung mga amo ko ay hindi nasunod, delikado yung pagiging Senate President ko. Umiepal si Tito Soto, baka gustong maging Senate President. At saka may kaugnayan din ba itong pagbaliktad na to sa petition ni BP Sara? Ay nako, ako kay Tito Sen hanggat maaari, di ba? Kasi, talagang love ko yung TBJ. Di ba? Isa nga tayo sa nakipaglaban dyan eh. Di ba yung karapatan sa Itbulaga? Isa talaga tayo na nakipaglaban para sa TBJ noon. Ulitin ko lang. Noong nakaraan, sinabi ko na to. No, siguro napapanood nyo rin yun mga katunay. Yung ginawa nating pakikipaglaban sa TVJ para makuha nila yung pangalan ng Itbulaga. No? Ito kay Tito Sen, syempre ako idol ko. Sinasabi ko nga, idol ko yung TVJ. Pero pagdating dito sa partido na sinamahan ni Tito Sen, medyo tatabla ako ng konti. Although wala naman akong no, kahit na ganyan na sinasabi ni Tito Sen, syempre, nakakatampo. Pero, no? Ay, nako. Wala talaga akong masabi. Diba? Kasi ako, malaki respeto ko sa TVJ. Mga katunay, pasensya na. Kasi baka may magsalita sa akin dito na, bakit kay Tito Soto hindi ka nagsasalita ng hindi maganda? Ginaganyan si VP Sara. Ito lang sa akin. Ako malaki respeto ko sa TVJ. Kaya nga pinaglaban ko noon ng TVJ. No? Nire-respeto ko yung Tito, Big, and Joey. Pero sinasabi ko nga, tungkol doon sa partidong sinamahan ni Tito Sen, medyo tatabla ako doon. Hindi ko gusto yun. No? Hindi ko trip. No? Hindi pa rin ako tatalikod sa kung ano yung sinimulan ko mga katunay. 'Di ba?
Ako respeto na lang sa TVJ. Sa pangalan ng TVJ ako rumirespeto. Hindi sa pagiging politiko ni Tito Sen. No? Kasi kung sa politiko ni Tito Sen, ibig sabihin, pag sinabi kong titignan ko yung politiko ni Tito Sen, is parang pumapanig ako sa kung ano yung sinasamahan niyang partido. Kumbaga, nagbibigay lang ako ng respeto sa pagiging TVJ ni Tito Sen. No, si Tito Sen kasi hindi ka pa sumama sa PDP. Ay nako, Tito Sen talaga. Kasi kung uunahan nila yung petition ni BP Sara, baka maging moot na po yung desisyon ng Korte Suprema kung makakapagsimula na sila sa bilang impeachment court. Kasi po ang pagkakaalam ko, pag once na nasimulan na yung impeachment court, wala nang pwedeng pumigil. Hindi na pwedeng pigilan ito kahit ng Korte Suprema. Pero dahil hindi pa po nagsisimula, kaya nga po yung timing yung tinatalakay nila. Kaya maganda pong pag-usapan natin yan. Ugnay-ugnay ba yan? Diskartehan. Ito po yung nakikita ko kung bakit biglang nagbabago na eh. Nakialam na si Tito Soto eh. Una, threat sa pamumuno. Magiging threat si Tito Soto. Pagpasok po ng mga bagong senador, 12 yan. Threat kagad si Tito Soto. Diba? Given na, parang pinagpapalagay na nila na panalo. Pinagpapalagay na nila na panalo si Tito Soto, kaya umiepal na eh. Threat siya kay Chis Escudero. Kung ang gusto ng mga amo ngayon na, ngayong Marso na. Si Chis Escudero, ang pahayag ni Chis Escudero, tandaan nyo after ng SONA. So parang lumalabas dito, parang sa sinasabi, parang natatakot si Chis na matanggal sa pagiging sa pagiging Senate President niya. Kasi kahit anong oras pwede siyang mapalitan. Lalong-lalo na minamadali yung impeachment kay VP Sara, pero sinabi ni Chis na hindi nila ngayon gagawin. Sa susunod pa. Palilipasin niya pa yung eleksyon. 'Di ba? Parang ang lumalabas dito, nagiging threat si Tito Sen kay Chis na kung hindi siya gagawa ng hakbang about sa impeachment ni VP Sara, kung hindi niya sisimulan ngayon, maaaring palitan siya. No, kasi parang mananalo si Tito Sen. Parang 'yun ang iniisip. No, malakas ang panalo ni Tito Sen, at kapag nanalo si Tito Sen, maaaring si Tito Sen ang pumalit kay Chis kung hindi gagawin ni Chis ang bagay na pinapagawa sa kanya laban kay VP Sara. 'Di ba parang ganun 'yun? Siguro kapag ginawa ni Chis ito, no? Kapag ginawa ni Chis ang mga bagay na 'to, no? Yung tipong wala ka palang isang salita. Kung tutuusin kasi, doon sa sinabi ni Chis noon, na hindi siya magkakaroon ng ganitong mga yung impeachment hindi pag-uusapan, no, sa susunod pa, maraming bumilib kay Chis. Kasi nga nakita doon yung prinsipyo. Maraming humanga sa kanya, maraming umano. Although merong mga negative na nagsasalita pa rin laban sa kanya, pero no, merong mga umano pa rin sa kanya about do sa prinsipyong sinabi niya. Pero eto, ano kaya ang magiging resulta nito kung sakasakaling ngayon yung desisyonan yang sinasabi mo at magbago bigla ang isip mo? Ano kaya ang magiging feedback niyan sa taong bayan? Kasi sa'yo, nangangamba ka lang sa posisyon mo eh. Nangangamba ka na kung hindi mo gagawin yung bagay na gusto nila, maaari kang mawala sa pagiging Senate President mo. Hindi ka ba natatakot na maraming tao ang madismaya sa'yo dahil yung mga taong bayan na nagluluklok sa inyo para magkaroon kayo ng posisyon sa gobyerno? Hindi ka ba natatakot na baka hindi ka na maging senador sa susunod at matalo ka na? Kasi syempre, ayaw ng mga tao ang walang isang salita. 'Di ba? Ilang beses mo na kasing pinaulit-ulit yan eh. Nagpaulit-ulit ka, parang kulang na lang ipangako mo, isumpa mo, pero biglang nagbago ngayon ang isip mo. Bigla ka magpapatawag ng meeting. Sa kanila, dyan sa mga partido mo, dyan sa mga kasama mong nakaupo, babango ang pangalan mo. Pero ang tanong, sa taong bayan, magiging mabango din kaya yung pangalan mo? Magsisimula ng impeachment after ng SONA, ibig sabihin sa 20th Congress na. Ano ngayon ang sabi ni Tito Soto? Ang sabi ni Tito Soto, pwede naman daw sa 19th Congress simulan yung impeachment. Walang kabog-abog, bigla nagsalita si Tito Soto ng gano'n. Ano ibig sabihin niya? Threat si Tito Soto. Pag hindi mo sinunod yung amo mo, Keso, pag ang gusto ng amo mo ngayon na simulan yung impeachment,
At saka kinakailangan nilang madaliin. Bakit? Baka magpasya yung Supreme Court, sabihin na Supreme Court na unconstitutional yung fourth impeachment complaint. Yari sila. Next year na uli sila. Ikaw talaga, Tito Sen, no? Tito Sen talaga, oo. Ano ba naman yan, Tito Sen? Mariusip naman. At least kung makapagsimula yung impeachment court, pucha, mangingimi na yung yung Korte Suprema na makialam. Kasi nagsimula na eh. Ang alam ko, wala nang makakapigil sa impeachment court pag nagsimula na sila. Kaya yan po yung binabagtas ng utak ngayon. Ngayon, mawawalan na ng talagang wala ka isang salita. Yun yung sinasabi natin. Chis Escudero, pag nangyari yan, na sumunod ka. Ang sabi kasi ni Chis Escudero ngayon, no? Sabi niya, imi-meeting niya yung mga senador para pag-usapan nila yung question ni Minority Floor Leader Coco Pimentel. Ayun, pag-uusapan, no, dapat hindi na pinag-uusapan yun eh. Mantakin mo, mag-isa lang si Coco, kayo nakapag-desisyon na. Di ba, nag-usap-usap na kayo. Pero to si Coco, gustong-gusto niya. Nako, iba talaga, no? Magkano kaya? Di ba? Minsan makakapag-isip ka eh. Di ba? Mantakin mo, lahat nagkasundo na ganun. Ganun na, hindi natin gagawin yung sa impeachment. Tapos ikaw, gustong-gusto mo, porsigido ka, di ba si Coco? Di ba? Parang may nagpupush kay Coco. Syempre, hindi lang naman si Coco yan eh. Di ba? Mantakin mo, mag-isa ka na, yung mga kasama mo pumabor na sige, sa susunod na lang. Tapos ikaw, hindi. Push ka ng push. Di ba? Parang halos makiusap ka na kay Escudero. So, parang nagtagumpay dito sa punto na to si Coco. Kasi pag-uusapan nila, mantakin mo, isang tao lang yung nangungulit kay Cheese. Pero kita mo, pagmimitingan na nila yan. Hindi naman ganun karami yung mga tao hindi naman ganun karami yung mga senador na gusto talagang ituloy ngayon yung impeachment kay BP Sara. 'Di ba? Si Coco lang naman. Iba talaga to si Coco. Ano ka ba, tanggol? Yan yung sinasabi natin na tanggol ito si tanggal. Na bumaliktad. Pero nakailang press con ka na ang tapang. Oo. Dapat pangatawanan mo na yan. Pag hindi mo pinangatawanan yan, alam na namin yung naganap. Ngayon. Sira siya doon. Bilang politiko kasi, hindi ka pwedeng magdalawang salita. Ibig sabihin, kapag ikaw, nagsalita ka ng mga ganyan, paulit-ulit mong sinasabi, no, paulit-ulit mong pinapangako sa mga tao, paulit-ulit mong sinasampal sa tao yung salita mo, tapos biglang magbabago desisyon mo, pangit ka maging politiko. Kasi ibig sabihin, pag nangako ka ng matatamis sa salita, yung mga magaganda sinasabi mo, kapag nanalo ka, maaaring magbago yun lahat. Maging kwentong barbero na lang lahat yun. Diba? So, paano kapag kakatiwalaan ng tao kung paiba-iba yung desisyon mo? Tapos masama niyan, politiko ka pa. Diba? Ang tanong, kung ano ba ang maging pasya ng Supreme Court, ano mangyayari sa team ni BP Sara? Handa na po yung team ni BP Sara. Ayun. Matagal na po nilang napag-aralan yung depensa. Nariyan na naman yan eh. Yung reklamo nila, hindi na po pwedeng dagdagan yun eh. Yan na yun eh. Di ba? More or less, alam na nila yung depensa nila dyan. Kaya po, ang sarap bumili ng popcorn. Mas masarap siguro kung mas maganda, makakanood tayo doon, no? Kaya lang ang problema, pwede ba kayang mag-ano ron? Pwede kayang ngayon, pwede pa yung mag-TRO. Pero pag once na sinimula na yan, wala nang pakailam dyan. Di na po pwedeng pigilan yan. Ngayon, yung mga nagsasabi po na si BP Sara ay nagbago. Nang una, wini-welcome niya. Welcome naman niya impeachment eh. Kasalanan ba ni BP Sara na kayo ang palpak? Kasalanan ba? Legal na usapin to. Kasalanan ba ni BP Sara na yung palpak yung pagsasalang nyo ng impeachment? Na hindi nyo na-recognize yung first to third? Nasa fourth impeachment kagad kayo, hindi na kasalanan ng nasasaktan. Tumalon, no? Tinatanong ng mga reporter, meron na po ba nangyari niya noon? Alam nyo, there's always a first time, sabi nga, di ba? Yung pinagmamalaki ni Chis Escudero noon, natatandaan nyo? Yung sinasabi niya na, kung gusto nyo mag-aksaya ng oras, wala pa akong nababalitaan na nagpasya yung Korte Suprema na ang constitutional dahil dun sa bicameral report. Natatandaan nyo yun? Nagsampa, may nagsimpa ng reklamo. There's always a first time. Kung sinasabi ninyo na hindi pa kinwestiyon, wala pang kumu-question sa Korte Suprema, ilang beses na ba tayo nagkaroon ng impeachment?
Oh. Isa kay Erap. Pangatlo kay pa lang to kung sakasakali. Pangalawa po yung impeachment Kay ni Erap. Carpio, no? Pangalawa po yung kay Corona. Wala na pong iba. Corona pala ha. Carpio tuloy. Oh. Sorry. Tapos sasabihin nyo yung history. Anong history ng dalawa pa lang? Hindi pa po yan. Wala pa po tayong karanasan gaano. Oh. Kaya po dito, hindi po kasalanan kasi kinakatwiran nila. Bakit si Erap hindi nag-question sa ano? Parang ganun din yata. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila eh. Na parang ganun din yung sinampan nila kay Erap. Bakit hindi nag-question? Kasalanan ba natin kung hindi sila nag-question sa Supreme Court? Oo. Hindi Kumbaga iba yung kay Erap, iba yung kay BP Sara. natitigil yung impeachment. No? Ang pinalilinaw po kung constitutional ba yung proseso nila ng pag-impeach. Dito kasi talaga lumalabas na yung ano, no? Lumalabas na yung tunay kung sino talaga yung natatakot. 'Di ba? Kasi talagang pinipili talaga nila eh. Ginagawa nila lahat para matuloy ang impeachment kay VP Sara. 'Di ba sinasabi noon di sa kamera na si VP Sara daw ang natatakot kaya kuma-counter laban doon sa impeachment sa kanya. 'Di ba? Hindi siya magka-counter hindi siya magka-counter kung takot siya. 'Di ba? Kung nagka-counter siya sa inyo para labanan na kayo. Kasi sobra na yung ginagawa niyo sa kanya. 'Di ba? Baka kayo tong natatakot sa kanya dahil pilit niyo talagang sinusulong yung impeachment na yan dahil alam nyo na yan na lang talaga yung pinakahuling barahang hawak-hawak nyo. Dahil yung ICC wala na eh. Zero na. Hindi nyo na maaasahan. Wala na kayong ibang panangga sa mga Duterte. Wala na kayong ibang magagamit laban sa mga Duterte kundi ang impeachment lang kay VP Sara para mapigilan yung pagtakbo niyang presidente sa 2028. Ganun yan. Kayo ang natatakot, hindi siya. Kasi lahat ng paraan ginagawa nyo na. Dahil kung hindi kayo natatakot sa kanya, no, kung kaya nyo siyang sabayan, hindi dapat darating o hahantong sa ganito. Pero kayo na mismo ang umaamin sa sarili nyo kahit hindi kayo nagsasalita na hindi nyo kaya si BP Sara. Kahit sinasabi nyo sa salita nyo, mahina siya. Bakit hindi kaya magkaroon ng eleksyon para malaman kung talagang malakas si Sara Duterte? Oh, bakit kayo nagkakaganyan? Bakit kayo pilit, no? Pilit ng pilit, no? Na isulong yung impeachment kay VP Sara kung hindi kayo natatakot sa kanya. 'Di ba? Bakit kayo gumagawa ng mga house show na ibinibintang sa kanya? Dahil natatakot kayo sa kanya. Halos si VP Sara nga tahimik eh. 'Di ba? Minsan lang siyang kumounter sa inyo, masyado kayong naaapektuhan. Sa dami ng problema sa bansa, si VP Sara lang talaga ang tinututukan nyo. So, sino ang natatakot sa inyo? Si VP Sara ba o kayo? 'Di ba? Parang kayo. Impeachment po mismo, kung yung proseso po na impeachment, kung constitutional ba o hindi. Kasi nakalagay sa constitution yun eh. Oh. Ang constitutional ba? Kaya po yan, lahat po ng usapin, kung yan ba'y constitutional or unconstitutional, sakop po yan ng Supreme Court. Di naman sasabihin na ipatigil eh. Ano mangyayari kung sinabi ng Supreme Court na unconstitutional? Di, next year na uli sila magpapile dahil palpak to, hindi po pwedeng ay ano pala eh, ang constitutional, di yun na lang una, ibalik na lang namin. Hindi po pwede yung ganoon. Once lang sa loob ng isang taon. Yan na yun. Sinalang na nila eh. Naproseso na yan eh. Tsaka invalid na yan, yung apat nila eh. Hindi po pwedeng unli. Parang kung gusto lang nilang mag-impeach, no, sila masusunod. Diba? Parang unli sila, parang unlimited nga naman. Sabi nga ni Sir Badong. Diba? Unlimited kayo. Kailangan kayo masunod. Ako ah. By that time, bago na yung composition ng lahat. By that time, ano na si Marcos? Lame duck president na. After ng 2025 election, lame duck na yan eh. Unti-unti na yan. Pag hindi po nila natanggal sa pwesto si BP Sara, unti-unti na yan. Papunta na lahat. Kaya yung mga payo ni Enrile. Kaya doon sila natatakot eh. No? Kapag hindi nila natanggal si BP Sara, alam nila yung magiging kapalaran nila. 'Di ba? Alam nila yan. No? Kaya sinasabi ko nga kanina eh, hindi si BP Sara yung nakikitaan dito ng pagkatakot. Sila.
'Diba? Alam nila yan. Pag nanalo si BP Sara, alam nila kung ano-ano ang mga kinakalaban ng mga Duterte at kung saan allergic ang mga Duterte. 'Di ba? Hindi na nila magagawa yung gusto nila na maghari-harian. Hindi na nila magagawa yung gusto nila na magpayaman kung merong nagpapayaman. 'Di ba? Dahil lahat 'yan ay dadaanin sa legal na paraan. 'Di ba? Hindi pwedeng sa illegal na paraan. 'Di ba? Yun yung ayaw nila kay BP Sara. 'Di ba? Natatakot sila dahil galit sa korap talaga yung mga Duterte. Tapos yung mga Duterte pa pinagbibintangang korap. Di wow. Dahil alam nyo kung korap ang mga Duterte, malamang ko sinuka na sa Davao yan. Pero bakit yung mga taga Davao patuloy pa rin binoboto yung mga Duterte? Patuloy pa rin minamahal yung mga Duterte. Siyempre, ito na yung pagkakataon ng mga taga Davao para gumante sa mga Duterte. 'Di ba? Kung talagang totoo yung sinasabi na yung mga Duterte walang ya, mga kurakot, mga korap. 'Di ba? Pagkakataon na ng mga taga Davao na gantihan ng mga Duterte ngayon. Pero bakit hindi ginagawa ng mga taga Davao? 'Di ba? Kung korap ang mga Duterte, diyan sa Davao unang-unang mangyayari ang pagiging korap na 'yan. Hindi dito sa buong Pilipinas dahil diyan sila unang nanunungkulan. 'Di ba? Bakit sila minamahal? No? Bakit sila minamahal ng mga taong bayan sa Davao hanggang ngayon? Pinaglalaban sila sa Davao hanggang ngayon. So ang ibig sabihin, hindi ganun yung mga Duterte. Yung mga binibintang sa mga Duterte, walang katotohanan. Kasi hanggang ngayon, nandiyan yung mga taga Davao, sumusuporta pa rin sa kanila. Diba? Kahit alam natin na ang administrasyon ngayon, ang gobyerno ngayon, kontra na sa mga Duterte. Pero hindi pa rin tumatalikod ang Davaoeños sa mga Duterte. Kami tumiga dun. Advisor kayo ng Pangulo ng Pilipinas ngayon. Ang Pangulo ng Pilipinas kalaban ni BP Sara. Ang makikinabang nitong impeachment ni BP Sara si Martin Romualdez. Oo. Baka mamaya siya pa yung gawing vice president 'Di ba? Matutupad yung pangarap niya. Kita mo to, magkakaroon ng mataas na posisyon na walang kahirap-hirap. 'Di ba? Bakit kayo masusunod pa rin? Kayo na nga nag-impeach kay BP Sara. Gusto nyo kayo pa rin masunod? Meron pa siya nalalaman dati na masyado pang maaga yan, sabi ni Tambi. Masyado pang maaga yan, wag na muna natin pag-usapan. Baka kaya tatahitahimik ka, hindi binabaliwala mo dahil may mga galamay ka. Diba? Kumbaga ikaw yung ulo ng octopus, yung mga galamay mo, yun ang galaw. Diba yun ang galaw sa octopus? Tao yan si Enrile. Alam niya na hindi kung stricto sa batas, kung marurunong sa batas, yun ang problema natin. Kung marurunong sa batas yung mga mananalo, kung mananalo sila Budots, Leto Lapid, Manny Pacquiao. Nakakasawa. Uuhan lang lahat ng amo nila yan. Paano hindi mananalo si Tamba? Si Tamba congressman ang tinatakbot, walang kalaban. Disqualified pa yung kalaban. Nanalo siya ang congressman, walang kalaban. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2020. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.